wala tayo sa Benguet, pero yung tanawin, halos singkatulad. Yung lamig at hamog na bumabalot sa paligid, iisipin mong parang kordilyera lang. Ganito yung gusto natin, di ba? Lalo na't malapit lang sa Metro Manila. At mula sa itaas ng campsite na ito, tanaw-tanaw mo ang mga bayan ng lalawigang ito. Samahan niyo ako sa panibagong paglalakbay at pagdiskubre ng mga natatagong ganda ng Luzon. Panibagong camping sa panibagong campsite na ating ibubunyag sa episode na ito. Simulan na natin ang kwento. Grabe guys, oh. Inaambon pa tayo ngayon at saka mahangin. Ang lamig dito. Ang lamig dito kasi gawa nung hampas nung hangin, tapos nasa highlands pa tayo, talagang napakalamig. Ang problema ko ngayon, wala kasi akong dalang jacket. Pero nakita mo, napakahamog dito. Napaka-foggy. Akala mo nasa ibang bansa tayo. Nandito tayo sa pinakamataas na parte ng bayan na to. Ang ganda. At ang lamig. Gustong gusto ko yung vibes niya. Sana makampingin nyo rin dito. May mga ibon na nagliliparan. Kahit na umaambon. Ang ganda. Ayun guys, panoorin nyo tong video na to ha. Kasi panibagong episode na naman kung saan ipapasyal ko kayo sa napakagandang lugar. Nandito tayo guys sa Sagada. Teka lang, charot lang yun. Baka maniwala kayo. Calabarzon muna tayo ngayon ha. Sa kadahilan ng chill camping lang muna ang ating gagawin dahil tinatamad tayong bumiyahe sa malayo. O siya, eto na talaga. Let's go! Guys, nakikita nyo ba yon sa harap natin? Isang napakadilim. Ayan no, grabe ang dilim. Papunta tayo ngayon kasi ng Tagaytay. Yung kakampingan natin is malapit doon sa People's Park in the Sky. So hindi ko naman in-expect na ganito yung mangyayari. Ganito yung panahon. Hindi ko na-check sa may AccuWeather and sa Wecamp kung ano yung magiging weather for today. Bigla na lang lumabas sa notification sa cellphone ko galing sa ABS-CBN na may low pressure area na pumasok dito sa Pilipinas. And chinek ko naman si tawag dito, Zoom Earth. Grabe, maulap ang Luzon. So hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero hopefully hindi tayo ulanin ng matindi mamaya. Pero duda ako talaga dahil napakadilim na nung natatanaw natin doon. Kung saan tayo pupunta ngayon. Anyway, birayan na natin to. Let's go! Oh, buti safe yung aso. So, dito tayo sa may, sabi ni Google ang pangalan nito is SBD Road. Hindi ako sure, check nyo na lang sa map. Kasi nagsasalita si Cardo dito sa ano natin eh. Ako naman naririnig ko yung sinasabi niya. Papasok na tayo ng Tagaytay. So hindi na tayo dumaan dun sa may circle, dun sa may sa may rotonda, dun sa may Tagaytay dahil traffic doon. So sa shinortcut tayo ni Google dito sa may SBD Road. So bago tayo dumating sa Tagaytay, gumaliwa na tayo. Ngayon, ang labas natin ito, kung hindi ako nagkakamali, doon na sa may Starbucks. Tinatansya ko mga around 30 minutes siguro
20 to 30 minutes nandun na tayo sa camp. Hindi naman tayo nagmamadali kasi tanghalian pa lang eh. Wala pang alas 12. Siguro kung di ako nagkakamali, nasa 11 or 11:30 pa lang. Hindi natin dala yung relo kaya hindi natin makita yung oras. Yan. So ito na, Tagaytay Calamba Road. Ito na yung Starbucks nga ito. Pakaliwa tayo dito. Starbucks ba Itech? Oo, ito nga, Starbucks nga. Ayan. Ganda dito, ganda ng Starbucks oh. Overlooking. Grabe ang lamig dito. Hindi ko dala yung wala akong dala jacket. T-shirt lang yung dala ko. Medyo nalutang tayo eh. Hindi na tayo nakapagdala ng mga gamit na kakailanganin. So, hindi ko naisip na, oo nga, malapit nga pala tayo sa Tagaytay. Malamig sa Tagaytay, lalo pag gabi. Hindi tayo nakapagdala ng jacket. Walang joke. Magtatanghalian at inabot tayo ng gutom. Tumira muna tayo ng masarap na pares. Dito lang yan, sa tapat ng kilalang pasyalan dito sa Tagaytay, ang Picnic Grove. Subukan nyo dito, mura na, masarap pa. Marami silang tinda, lalo na ang specialty na bulalong Tagaytay na siya naman nating ite-take out para ulamin mamayang gabi. Grabe lakas ng hangin, guys. Andito na tayo sa taas ng bundok. Siyempre, Tagaytay. Malamig. Napakalamig ngayon dito. Yung ating dadaanan pala is malapit doon sa People's Park in the Sky. Yun yung daan na papuntang Calamba. Siguro, karamihan sa inyo ay nakapunta naman na dito. Kaya familiar na itong lugar for sure. Tsaka hindi naman mahirap puntahan. So, kung alam nyo yung papunta dun sa People's Park in the Sky, meron tayong kakaliwaan, doon tayo way papunta dun sa pupuntahan nating campsite dito sa may Calamba. Pag pupunta kayo dito sa may Tagaytay, isa ito sa mga magagandang view deck na pwede kayo mag selfie overlooking, mag picture dahil kita mo dito yung Taal Lake din. Ayan o, kaya mo maraming tao dyan na nagpipicture. Pwede kayo mag-stop, wala namang bayad yan eh. So hindi na tayo aabot ng People's Park in the Sky. Magmula dito mga 200 meters na lang, kakaliwa na tayo. Dito, kakaliwa na tayo dito. Ayan, makikita ninyo nakalagay to People's Park kanan. Ayan na yung papasok ng People's Park. Ito naman papuntang Santa Rosa. So dire-diretso na tayo dito. Oh grabe oh, ang ulap oh. May mga kainan pa dito. Parang ang sarap dito kumain, overlooking tayo ng buong city oh. Ganda. Ewan ko kung umuulan na dun sa banda ron, pero napaka-foggy. Gagi, nakakatakot magpalipad. Pero ang ganda oh. Napakalamig naman dito. Napakalakas ng hangin. Uy, grabe lakas ng hangin. Natakot ako magpalipad ng drone, guys. Ayan sa taas natin, oh. Nakita ninyo? Sa may People's Park in the Sky. Ayan na yung kanilang tore dun. Pwede nga nating paliparan dito eh. Abot na dun eh. Kaso, bawal magpalipad dun, alam ko. At makukulong ka. Actually, pababa nga ito eh. Kaya, ay maganda ang dun oh. Ganda oh. Parang ang sarap magmabagal. Ewan ko kung nabibigyan ng ng camera, pero ang ganda talaga. All is well. One stop kainan. Uy! Ang ganda! Yan, tapos kakanan tayo dito sa Dap East. Ayan. Tagaytay City pa rin pala to. Yan, kakanan tayo dito sa Dap. Ay, ang ganda! Ang ganda. Welcome Purok 15. Welcome daw tayo dito sa Purok 15.
Yung sinasabi ko sa inyo kasing daanan na to is kung tayo ay taga Cavite, kung tayo ay magmumula sa Oy! Ito. Ha? Sa Mama Jose? Sa ka nag-camp? May nakakilala sa atin. Sino ba to? Ha? Mama Jose. Basta. Okay naman. Saan ka nag-camp? Yan sa may high peak. High Peak. Oh. Katabi lang ako yung Mama Jose. Sa may tambayan ni Consi. Doon sa may baba. Bandang baba. Tapos tambayan ni Consi. Oo. Promote mo yung channel mo. Ay, si Pak Salamat Vlog. Pax Alamat Vlog. Subscribe na lang. Ang ganda ng campsite. Ang ganda. Subukan kong daanan. Ang ganda. Pero nakabook na ako sa Mama Jose kasi malapit lang dun eh. Ngayon lang ako nag-camp at at busy kahapon eh. Dapat kahapon eh. Busy sa trabaho. Sige, thank you. Salamat guys, Pax Alamat. Pax Alamat. Subscribe nyo sa YouTube tsaka sa kanyang Facebook page. Ingat bro ah. Thank you. Oo, Ingat din. sige. Ang ganda. Grabe, ang ganda. Pero makikita rin naman natin yan dun sa ating kakampingan. So, doon na tayo magpalipad ng shots. Dire-diretso na lang tayo dito. Kaya ang ganda. Dire-diretso lang tayo guys. Uy, ang ganda. Kita nyo yung ulap na yan guys. Ulan na yan, matubig yan. So kung magpapalipad kayo ng drone at susubukan nyo yung ganyan, ay mag-isip-isip kayo dahil delicates yan para sa inyong gamit. Ay grabe, ang ganda. Oh, grabe, ang ganda. Pero ang tarik dito. Ito yung High Peak J&G campsite. Ang tarik niya na. Ang tarik na putik ah. Tapos alam ko ito na yung pagkakampingan natin eh. Ito ba yun? Ito na ba yun? Mama Jose? Walang pangalan eh. Ito yata kabila. Ito nga, kabila. Ayun. Mama Jose campsite. Ito yung pagkakampingan natin. Magkakatabi lang sila ha. Pero kailangan ko may pasok yung motor ko kaso maputik yung daanan akyat. Makakapit kaya ako. Tawag tayo dito. Solo natin yung buong camp ha. Tao po. Tao po. Kuya, ako po yung magka-camping. Ako po yung magka-camping. Saan po ipapasok yung motor? Dito po. May pasukan doon ng motor paso hindi natin alam kung kaya na ito. Kasi maputik. Kaya ba to, kuya? Di ba malambot ang lupa? Dito sa graba. Sa graba. Matigas. Uy, grabe, ang ganda. Ganda dito. Ganda. Kompleto ko kuya, gamit. May tindahan kayo kuya? Ay, dito kami nabili sa kabila. Dyan sa yan ba yung tambayan ni Consi? Oo.
Ganda. Dito na tayo guys sa may Mamay Jose campsite. At katabi lang pala nito itong tambayan ni Consi na campsite. Tapos banda dyan sa taas yung High Peak JNG na campsite. So yung view na makikita dito sa tatlong magkakatabing campsite na to is pare-parehas lang naman. Which is ito na paliliparan natin tomorrow or pamaya siguro pagka hindi na umambon-ambon ating papaliparan. Ang ganda niya overlooking. 360 degree to. At maliit lang naman yung campsite. Magmula dito sa harap hanggang dito sa bahay ng caretaker. Tapos ang tindahan doon nga sa tambayan ni Consi. May tindahan, lalabas tayo mamaya. Maliit lang tong itong campsite na to. At matagal na natin to nakikita sa may Facebook ngayon. Sabi ko gusto kong i-check kasi nakita ko may isang nag-camping na dito na nag-vlog at nakita ko na overlooking nga. So sabi ko dapat pupuntahan ko to after namin nag-camping dun sa Tanay. Dapat ito yung next namin, kumbaga magdadalawang camping, kaso lakas ng bagyo nun kaya hindi kami natuloy. May CR nga pala sila dito guys. Toilet for men and women na to. Ayan. Dito lang yan yan yung camp sa taas eh. Dito lang yan sa baba. So may trail pa dito, hindi ko lang kung saan papunta to eh. Gusto kong puntahan kaso maputik. Madulas tayo. Bangin na ito guys. Ayan pakatarik na bangin. Ayan. Ito yung CR nila guys. Magtatanong at least ito pinakita ko yung kanilang toilet. At tayo'y naglabas muna ulit tayo ng sama ng loob. Ay, madulas yung hagdan. Guys, may hagdan naman pababa, nilagyan nila ng hagdan. Ayan. Hindi pa tayo nagsiset up pero nakita nyo ba yung lugar kung gaano kahamog? Ang ganda. Feeling ko nasa nasa Tanay or nasa Benguet. Ganun yung feeling ng hamog niya dito. Tapos yung lamig niya, katamtaman lang, hindi siya sobrang lamig. Kasi lapit na rin natin sa Tagaytay. Mga nasa 3 kilometers, Tagaytay na tayo Kita mo, zero visibility. And guys, kasama natin ngayon si Kuya. Kuya, ano pong pangalan nyo? Sa Facebook, Tito E. Tito? Tito E. Tito E. Parang Andrew E. Ganun, si Tito E yung kapatid ng may-ari din dito sa campsite. Silang magkakapatid ng may-ari nito. Ngayon, si Mamay Jose ay ano po ninyo? Tatay. Tatay nila si Mamay Jose. Nasaan na po si Tatay Jose? Nasaan na? Wala na. Wala na si kumbaga pinangalan na lang ninyo sa kanya itong campsite. Ayan, siya yung makakasama natin ngayon dito. And tinatanong ko si Kuya kanina kung umiinom ba siya. Hindi raw siya umiinom Kaya magso-solo ship na naman tayo mamaya. Pero makikipagkwento-kwentuhan na lang tayo kay Kuya. Kami lang dalawang nandito, solong-solo natin yung buong campsite. At ang mga kasama din natin si, anong pangalan nito Kuya? Site. Si Site at saka si Campsite. Mababait to guys pag pumunta kayo dito na camping. Pwede nyo silang hawakan, mababait yan guys. Huwag kayong matatakot, huwag kayong maiila sa kanila. Ayan ang cute. Makukulit lang kasi mga bata pa to magangat-ngat pa sinira yung tsinelas laruan nila. Makukulit. Ayan Mamay Jose campsite. 2:30 na guys ng tanghali at hindi pa naman tayo nagsiset up. Makikita nyo merong yung pink na tent dito na ginamit kahapon nang nag-camp. Tatanggalin din yan mamaya. At maya na tayo mag-set up, maaga pa siguro mga 3 or 3:30. Lalabas lang muna tayo dito sa campsite at pupunta tayo dun sa tambayan ni Consi. Tignan din natin yung lugar, then bili na rin tayo ng maiinom na tubig. In fairness, matigas ang lupa dito guys kaya walang problema sa mga nakamotor. Dito na tayo sa loob guys, tambayan ni Consi. Kaya dito lang kami sa tapat niya. Ganda rin ang view dito
Ay, may mga bahay doon sa ibaba. Tingnan, nakita niyo yan, yung ulap na yan, yung ang bilis ng andar, di ba? Malakas kasi ang hangin. Ngayon, punta tayo dito kasi pwede ka rin mag-camp dito. Ito yung kabuuan ng lugar. Ayan, oh. So, pagbaba nyo dun sa kalsada, ito na siya. Pwede kayong mag-pitch ng tent dito, may tindahan, or doon sa banda ron, pwede. Ngayon, bili muna tayo ng something. Ate, pabili po. Yun, malagay sa dyaryo. Alam niyo, sir, Mayroon tayo ng tubig pang baka masira pag nagsasaing tayo. bilang isang magaling na politiko. Kung hindi niyo pinangangalagaan. So, balik na tayo sa camp. At least meron tayong extra na magagamit na tubig pang saing. Ito, tambayan ni Consi. Gusto niya mag-camp dito, pwede rin. Hindi naging maganda ang panahon ngayong araw. Halos may bumubuhos ang ulan. Gustuin man natin mag-setup, pero wala tayong choice kundi magpatila. Sa tagpong ito, dinadapuan na talaga tayo ng antok. Simulan na natin mag-setup ng ating tent, guys. Alam niyo yung hassle kapag ganito na pabugso-bugso yung ulan, pabugso-bugso yung hangin. Ang hirap kasi gumalaw, kumilos. Especially kung hindi ka kompleto sa gamit. Kagaya ko, wala akong kapote. Ganyan. So, tendency, mababasa itong susuotin ko. Kasi ito rin yung pantalon natin pa uwi bukas. Tulad yan. Tama, magsisimula pa lang ako kanina, medyo light na yung ambon. Ayan o, pa-heavy na siya. Sisimula pa lang ako. Sisimula pa lang tayo mag-set up eh. Bumibira na ng malakas na ulan. Ay, ako. Kasi nag-weather forecast. Dapat kasi kahapon ako nag-camp, Sabado. Ang ganda ng panahon kahapon eh. Wala eh. Ayun tayo pinalad. Ayun na, malakas na. Balik tayo mamaya. Kaya muna natin yan. Yun guys, medyo tumigil. Pero aspasan na natin to kasi pabugso-bugso siya eh. Nanloloko tong ulan na to eh. Kanina pa to eh. Bilisan na natin para baka mamaya bumugso na naman. Yari na naman ako. Kailangan maitaklob ko na yung outer layer na itong tent natin. Basahan na yung ilalim. Pero gusto lang yan. Naka-inflatable tent naman. Ay, naka-inflatable na higaan naman tayo eh. Camping in the rain yarn. Gusto mo yarn eh. Camping for more. Tapos din natin. Ngayon, mga guideline na lang lalagay ko kasi baka mamayang gabi may malakas na hangin. Kasi nakita ko sa weather forecast may papasok na low pressure area na magiging bagyo na dito sa may Visayas area tsaka Bicol area. So ngayon baka malakas yung hangin, mayari yung tent natin. Ilagay na lang natin yung mga guideline tapos okay na. Yun oh. At tapos din natin sa wakas. Nilagay lang natin yung motor natin doon sa likod din. Ilaw din dito sa harap. Tapos nasira kasi yung ano ko, pump ko na Flextel. So mano-mano kong pinapump tong higaan ko. Tapos ayan na yung mga lutuan natin. Hindi na ako naglatag ng lamesa at upuan at baka umulan na naman eh. Simple lang. So far ang langit ay nagpakita na at ang view natin ay nagpakita na. Pero yung ulap ayan pa rin eh oh. Hindi lang natin alam mamayang gabi. Doon sa bandaron sa babayan eh maulap pa. Pero ito sa lugar natin dito may ulap-ulap pa rin, pero kahit pa paano nagpapakita ng langit. Sa likod ma-fog pa rin, mahamog. Pansamantala, nawala ang kaulapan at ulan nitong hapon. Dito natin sinamantala namnamin ang napakagandang tanawin ng lalawigan ng Laguna mula dito sa itaas. Ang sarap niya pagmasdan, lalo na nung gabi nang nagpakita na ang mga ilaw mula sa mga gusali at mga bahay. Kaso, bumusuli ang ulan. At dahil wala tayong tarp, nakisilong muna tayo sa bahay na may-ari
para makapagsaing ng panghapunan. Yung iluluto natin sapat lang para sa atin at para mai-share din naman natin sa dalawang mababait na aso na ito. Maya-maya pa, nagpahinga rin siya. Balik tayo sa pwesto para makapaghanda naman ang ating uulamin. Walang pressure, init-init lang. Yung nabili nating bulalo kanina ang ating uulamin. Sakto sa ganitong panahon. Mainit na sabaw lang ang katapat niyan. Napakasarap na bulalo para sa ating hapunan. Sa totoo lang guys, komportable ako na ganito, kumakain ako sa loob ng tent kasi ilang beses ko na rin naman nagawa to. At mas feel ko, ewan ko ba, kayo ba? Anong mas masarap? Kakain ka sa labas or sa loob ng tent? Kasi ako, mas feel ko pag nasa loob. Ang sarap niya guys. Yung baka. Ang lambot ng baka. Napasarap. Kain mo na talaga. Ayan, bigay natin dun sa mga aso para may makain naman sila. Kuya? Yung kainan ng mga aso mo, kuya? At mukhang nagugutom na itong dalawa. Kainin natin. Pagsasama-samahin nyo na lang. Para ano? Ang beses ko lang pinakakain yan eh. Isa lang? Tuwing umaga lang o gabi? Gabi. Gabi. Yan, kain kayo mamaya Yan. Sige kuya. Yan, balik na tayo dun sa pwesto at wala naman ng ulan. Pabugso-bugso lang. Napakasarap guys. Magandang gabi sa inyo guys. At ito na naman tayo sa portion natin ng camping na solo ship. Fellowship pag may kasama, solo ship pagka mag-isa. Anyway, bukas nga pala hindi ako sure kung makakapag side trip pa tayo kasi Tagaytay ito eh. 3 kilometers lang nasa Tagaytay na tayo, sobrang lapit. Ngayon, karamihan naman sa inyo nakapunta na sa Tagaytay. Hindi ko alam kung ipapakita ko pa eh. People's Park, Picnic Grove, ano pa ba? Wala na eh. Sky Ranch, wala na. So, baka maging chill camp lang tayo ngayon. Kwentuhan, more on kwentuhan. Ipakita ko sa inyo yung campsite na to na napuntahan natin. Kung ano yung meron dito at kung bakit magandang mag-camping dito and some other things. Ayun. At katabi lang din natin ng kalsada, so madali lang ma-access tong campsite na to. Pwedeng car camping, pwedeng moto camping, bike camping, backpacking, pwede kahit ano. So tomorrow, iikot ko ba kayo ang liit ng lugar? Kung ano lang yung mga something na mga meron dito sa campsite na pwede kong maipakita na pangangailangan ng isang camper, yun lang yung ipapakita natin. Kasi more on chill camp lang talaga tayo ngayon. Siguro next episode natin, try uli natin maglakbay ng malayo. Hindi ko pa alam kung saan. Siguro ang target ko is Nueva Ecija, or baka magpangasinan ulit ako, or baka tignan natin. Pero lalayo tayo dahil syempre sinabi ko na to dati, mahilig tayo sa rides talaga na may mga nakikita tayo ng mga magagandang lugar, hindi pa ulit-ulit na Calabarzon, pero paminsan-minsan sisingit tayo ng mga ganito south area. Baka nga makapag Bicol pa tayo. Anyway, hindi ko na pahahabain ito.
Bukas sana maging maganda yung panahon para makapag-drone shots tayo at makita ninyo yung kabuuang ganda nitong lugar. Overlooking talaga, sayang talaga yung city lights. Hindi natin makita dahil ang kapal ng fog. Anyway, let's call it a day. And kita-kita tayo bukas ng umaga pagising. Cheers tayo para sa isang magandang gabi. Napakasarap. Morning good guys, 5:47 time check. Gising tayo kanina mga 4 o'clock ng umaga kasi sobrang lamig and ang lakas ng hangin. Magalaw yung tent ko at ang lakas din ng ulan. Kaya kinakabahan ako baka mamaya parang tribulada yung dating. Major lang naman, hindi naman gano'n ka ano. At nasa taas tayo ng bundok kaya nakakatakot. Sumisipol pa yung hangin. Natin nagising. First time to And anyway, wala tayong dalang almusal. Tingnan natin kung anong pwede nating mabiling makakain dito. Kung makakain pa tayo. Tapos siguro maya maaga-aga rin tayong aalis. Samantalahin natin kasi check yung weather forecast. Uulan daw maghapon ngayon Monday. Huwag naman sana dahil sa side trip pa tayo, gusto ko pa mag side trip, pero kung hindi tayo papagbibigyan wala tayong choice. Anyway, morning good, silip tayo sa labas kung anong meron. Nagpakita na guys sa wakas at medyo tumila na rin ang walang katapusang ambon at ulan. Ayan, nagpakita na guys. Napakaganda. Ito yung premium mo dito. Yung tanawin na to na makikita mo mula dito sa itaas. Isang tahimik at simpleng camping na naman ang nangyari sa buhay natin ngayon. Purong pahingang hindi matatawaran. Bagamat madalas tayong inulan dito, hindi natin ininda yun. Ganun naman kasi talaga dapat. Parang sa buhay ng tao. Ulanin naman tayo ng pagsubok. Tandaan natin na lilipas din yan. Dadaan lang. At muling sisikat ang araw. At sa pagsikat nito, matatanaw uli natin ang halaga ng buhay. Halaga ng oras na dapat nating pagyamanin. Huwag kang panghihinaan kapatid. Tandaan mong anumang sungit ng panahon, laging may bukas na nag-aabang sa'yo. Mula rito sa Calamba, Laguna, maraming salamat sa pagsubaybay ng ating kwento. It's the story